Ito na ang katuloy ng laban ni Jinwoo kay Antares kung saan maglalabas muli ang dalawa ng kanilang mga bagong kapangyarihan. Kaya naman simulan na natin ang chapter 175 up to chapter 177 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nagsimula na namang umatake si Antares at dito ay nagbago ang kanyang kamay sa pagiging kamay ng dragon, ngunit si Jinwoo ay nagawa pa ding maiwasan ito at tuluyan na nga ding nagbago ng anyo ang Dragon King. Nagbuga muli ng malakas na apoy si Antares pero hindi tinamaan ng bida at sinabing tumungo ng pababa si Kaiser, at nang makarating siya sa gilid ng dragon ay lumundag siya patungo dito upang hiwain ng paikot-ikot ang kalaban pababa ng kanyang katawan. Sinalo si Jinwoo ni Kaiser pagkatapos ng kanyang pag-atake at natanong sa isip kung nag-iwan ba ng gasgas ang kanyang ginawa sa kalaban, pero wika ni Antares na hindi raw siya masasaktan ni Jinwoo ng ganong klaseng pag-atake. Inutos ni Jinwoo na umalis sila ni Kaiser kung saan sila nakapwesto, subalit si Antares ay ginamit muli ang kanyang Dragon Fear upang hindi makagalaw si Kaiser, at nagulat si Jinwoo dahil pinaikot ni Kaiser ang buntot nito sa kanyang katawan upang siya ay ibalibag papalayo. Nang si Jinwoo ay makalayo kay Kaiser ay isang malakas na apoy ang binitawan ni Antares na tiyak namang tumama talaga dito, at sa pagsabog na naganap ay talagang nasira ang isang parte ng lupa. Wika ni Antares na tiyak naman daw na hindi namatay si Jinwoo sa kanyang binitawang apoy, at pinakita na nga ang bida na mabilis patungo sa katawan ng dragon at ginamit ang Ruler's Authority upang makahawak sa katawan, at nasabing parang magma raw ang balat ni Antares sa sobrang init. Inatake niya ng sunod-sunod at mabilis ang parte ng katawan nito habang papalapit naman sa kanya ang kamay ni Antares, pero hindi siya nahuli nito sa kabila ng kanyang sukat, at binanggit muli ng bida ang salitang arouse upang magpalabas ng shadow, at tatlong shadow dragon ang nagpakita upang ito ay kalabanin. Kinagat ng isang dragon ang leeg ni Antares habang ang dalawa naman ay maglalabas ng apoy upang sunugin ito, at napapaisip si Jinwoo kung epektibo raw ba ang apoy ng mga sinaunang dragon dahil sobrang lakas at sobrang tibay daw ng opensa at depensa ng Dragon King kung ikukumpara sa lahat ng kanyang nakalaban. Ibig sabihin daw nito ay hindi gagana ang normal na style niya sa pakikipaglaban kung kaya't kailangan niya daw ng mas malakas na pag-atake na kayang sumira sa matibay na kalasad ni Antares. Dito ay tila ba may binabalak si Jinwoo na gawin habang nagawa naman ng Dragon King na talunin ng tatlong dragon, at sa palagay daw ba ng bida na sapat na ang kanyang shadow upang siya ay pigilan. Naramdaman ni Antares na nagtitipon-tipon ng kadiliman sa paligid ni Jinwoo, at ano raw kaya ang binabalak nitong gawin ngayon, at wika ni Jinwoo na babalutin niya daw ang kanyang sarili ng kadiliman upang gumawa ng armor na mas malakas sa Dragon King. Dapat daw ay sobrang laki nito para makita ito ng lahat, at ngayon ay tila ba nagkakaroon ng ipo-ipo sa paligid dahil sa power ng bida, at natanong ni Antares kung spiritual body manifestation daw ba ang ginagawa ni Jinwoo, pero imposible naman daw yun dahil si Ashburn ay dating fragments of brilliant light na ang ibig sabihin na ito na ang final na anyo nito. Paano daw nagawa ni Jinwoo na isang tao lamang hanggang sa ngayon na gumawa ng ganong klaseng kadiliman, at maaari daw kaya na sinamon nito ang power of death sa buong planeta? Tanong ni Jinwoo sa sarili kung siya ba talaga ang kanyang nakikita, at maaari daw na ito talaga ang totoong kapangyarihan na iniwan sa kanya ni Ashburn dahil ramdam niya raw ang nakakatakot na kapangyarihan na dumadaloy sa kanya sa bago niyang anyo. Sa higanting anyo ng bida ay naiintindihan na raw ni Antares na marami ang oras na ginugol ni Jinwoo sa mundo ng mga buhay at patay, kung kaya't ito ang rason kung bakit nagawa ni Ashburn na ipasa ang kanyang kapangyarihan sa isang tao lamang. Matagal na raw kinakalaban ni Jinwoo ang kanyang sarili para mabuhay sa mundo, kung kaya't kailangan niya raw itong patayin dahil sa delikado ito, at sa pagbuga muli niya ng kanyang apoy patungo sa bida ay tila ba naglabas lamang si Jinwoo ng isang magic para kontrahin ang nakakatunaw na apoy ng Dragon King. Sa wakas ay tinamaan na din si Antares ng pag-atake ni Jinwoo, at ngayon ay nagtitigan ng dalawa na para bang mga bakla, sabay nagsimula ng sumugod sa bawat isa at nagawakan ng mga kamay para sabihing mahal kita. Makikita ng halos parehas na ang sukat ng dalawa, at sa pag-atake ni Antares ng kanyang kamay ay nagawa naman itong hawakan ni Jinwoo, sabay sinuntok niya ito ng malakas sa pagmumukha. Pagkatapos ng atake ng bida ay binuka ni Antares ang kanyang bunganga upang sakmali ng katawan ni Jinwoo, sabay binuhat niya ito papataas at binalibag ito papalayo sa kanya. Sa pagbagsak ni Jinwoo sa lupa ay nasira na ng tuluyan ng kanyang kastilyo, subalit bigla niyang napansin na magbubuga muli ng apoy ang Dragon King, kung kaya't agad niya itong
niyang iniwasan. Parang laser ang binitawang apoy ni Antares na siyang pumutol sa kamay ng bida, pero si Jinwoo ay naglabas ng sandata na gawa sa anino at agad sumugod sa kalaban, ngunit ang Dragon King ay nagbuga muli ng apoy sa ating bida. Sinangga ni Jinwoo ang apoy ni Antares gamit ang kanyang sandata at na-overpower niya ang Dragon King sa mga sandaling ito, pero si Antares ay ginamit ang kanyang buntot upang hampasin si Jinwoo na nagsani upang ito ay mapalipad papalayo. Lumipad si Antares patungo sa itaas at naglabas ng 4 o higit pa ng mga bolang apoy at pinaulanan niya si Jinwoo ng sabay-sabay para sure na tatama talaga, ngunit kanyang napansin na may isang sandata ang patungo sa kanya na siyang sumira sa isa sa kanyang mga pakpak. Naglabas din si Jinwoo ng 6 na sandata na gawa sa anino at sabay-sabay pinangatake sa Dragon King, habang si Antares ay nagbuga ng mas malakas at mas malawak na apoy na siyang sasangga sa atake ng bida. Na-overpower si Jinwoo ng pinakawalang apoy ni Antares at pinakitang nagkawasak-wasak ang kanyang bagong anyo, sabay unti-unti na siyang bumabalik sa dati, habang pinakita naman sa anino ang naging itsura ng Dragon King. Napabuntong hininga si Jinwoo at nasabi ni Antares na masyado raw nakakatuyo ang pag-maintain sa ganong klaseng anyo ng bida, at muli niya raw tinatanong si Jinwoo sa huling pagkakataon kung may balak daw ba ito makipagsalib puwersa sa kanya. Unti-unting nababalot muli si Jinwoo ng kanyang shadow at bilang sagot na wala raw siyang balak makipagtulungan sa isang halimaw, habang si Antares ay nilabas na din ang kanyang sandata at sa kanilang pagtititigan ay sabay muli silang lumundag upang pagtamain ng kanilang mga sandata. Wala raw matitirang kahit ano sa bida dahil habang sila ay naglalaban ay winawasak na daw ni Leo gumutang anuman na kanilang makita, at kahit daw hari si Jinwoo ng mga patay ay bilang isang tao ay wala itong magagawa kundi katakutan ng kamatayan. Gusto raw ba ni Jinwoo na masunog hanggang maging abo sa pamamagitan ng apoy na kayang wasakin kahit ang kamatayan, at hindi kalaunan daw ang mga gustong protektahan ng bida ay mawawala na. Bilang nakuha naman daw ni Jinwoo ang kapangyarihan ni Ashburn ay tiyak na naririnig nito ang hindi mabilang ng mga iyak ng mga namatay na, dahil ito raw ang ibig sabihin ng digmaan at ito ang tunog ng mga nagwawalang sundalo ng kanyang army. Makinig daw si Jinwoo sa mga iyak at pagdurusa dahil ang kawalan ng pag-asa ay kakalat na parang isang sakit upang ubusin ang lahat ng tao sa mundo. Magsisisi daw si Jinwoo sa kanyang naging pasya, pero sagot ng bida na yun daw mismo ang gusto niyang sabihin kay Antares, dahil sa ngayon ang dagger ni Jinwoo ay handa na para tusukin ang kalaban. Sa pagtama ng dagger ni Jinwoo, hindi ito tumalab sa Dragon King dahil sa palagay daw ba ni Jinwoo na ang dagger na gawa sa ngipin ng dragon ay magagawa siyang tusukin. Ito raw ang laban sa pagitan ng apoy na pinanganak sa kadiliman at ang kadiliman na siyang pinanganak sa liwanag, at malapit na raw matapos ang kanilang laban. Tama daw ang sinabi ni Antares, wika ni Jinwoo, dahil nakikita na raw niya ang katapusan ng laban, at sagot ni Antares na sa wakas ay nakita na ng bida na walang silbi ang paglaban nito. Dali-dali muling umatake si Jinwoo at wika ni Antares na hindi niya raw kailangan ng kanyang mga sundalo upang siya ay mahanap, dahil patataasin niya raw ang moral ng mga ito sa pamamagitan ng pagputol niya sa ulo ng bida. Hindi raw ba alam ng Dragon King na mas pinapadilim ng araw ang anino, at nang makalapit si Jinwoo ay sabay-sabay niyang pinakawala ng lahat ng kanyang mga general, kung kaya't si Antares ay pipilasin daw niya si Jinwoo at ipapakain sa kanyang mga dragon, dahil ipapakita niya raw sa ating bida kung ano ang kakahinatnan nito sa paglaban sa kanya. Pinakita muli si Jinwoo kung saan hugutin niya muli ang kanyang dagger, sabay pinakita rin dito ang imahe ng kanyang ama, ganun na din ang imahe ni Ashburn at ang version ng kanyang pagkabata, kung saan nagawa na nga niya dito na hiwain sa gitna ang kanyang kalaban. Napapaisip daw si Jinwoo kung makikita ni Antares ang kanyang katapusan at dagger pala ng kanyang ama ang kanyang ginamit sa huli niyang pag-atake, sabay nabitak ang kalangitan na para bang nagbukas ang dimension sa mundo ng mga anghel. Hindi niya raw inaasahan ang nangyayari ngayon dahil sigurado raw siya na wala siyang nakitang gate sa isla kung nasaan sila, dahil malaking enerhiya ang kinakailangan upang pagduktungin ng dalawang mundo, kung kaya't paano daw nakarating ang mga rulers sa mundo ng ating bida. Ito raw ba talaga ang plano ni Jinwoo sa simula pa lamang naguluhin ng space sa pamamagitan ng pagsasalpukan ng dalawang malakas na kapangyarihan, at ito rin daw kaya ang rason kung bakit pinahiwalay ni Jinwoo si Antares sa kanyang hukbo, sapagkat inakala niya daw na nais lamang ni Jinwoo na walang mangyalam sa kanilang laban at wala rin daw paraan para makausap nito ang mga rulers. Sagot ni Jinwoo na may paraan daw para makausap niya ang mga ito sa pamamagitan ng mga vessel gaya nila Thomas at Liu Zigang. Wika ni Antares na ganun pala, ginamit mo pala ang vessel para makapaghanda ng gate sa lugar na to. At kahit daw natalo si Jinwoo sa kanilang laban ay nakahanap naman ito ng paraan para manalo sa digmaan, at mukhang hindi niya raw nakita ang mas malaking layunin na siyang nagsanhi ng kanyang pagkatalo. Tanong ni Jinwoo na si Antares daw ba ang pasikretong nag-utos kila Baran at sa Beast Monarch na atakihin si Ashburn, at tanong ni Antares na sinabi daw ba ito ni Baran kay Jinwoo, pero sagot ni Jinwoo
Jinwoo na pinapasabi daw pala ni Ashburn kay Antares na pakyu. Kaya naman si Antares ay nagalit at handa na muling sumugod pero nanlaki na lang ang kanyang mga mata sapagat ngayon ay natusok na ang kanyang katawan ng mga sibat na mula sa mga rulers dahil sa kanyang pagtingala ay nakita niya ang pinaka-leader ngayon ng mga ruler. Ang mundo raw ay nababalutan ng sobrang liwanag at sobrang kadiliman at sa simula pa lamang daw ay wala na talaga siyang pag-asang manalo kung kaya't maghihintay raw siya sa tunay na eternal rest hindi sa ilusyong ginawa lamang ng mga rulers at magkikita pa raw silang dalawa ng ating bida at naging sagot naman ni Jinwoo na wag daw mag-alala si Antares dahil hindi katagalan ay magkikita rin naman na sila. Ito na nagtatapos ang laban ni Jinwoo versus Antares and see you to my next video. Goodbye!